Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ay ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po. Welcome sa lahat sa ating programa. Pagninilay natin dito sa mga salita ng Diyos. Ang PESMA, pagnilayan ng Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. Sa ating pong munting tahanan, ang Our Humble Home, ang PESMA Plus, dito sa Facebook at sa YouTube. And as usual, maganda po ang ating programa. Kung i-open po natin, buksan muna natin ito ng pagninilay ng ating mahal na Santo Papa. So basahin po natin ang pagnilay ni Pope Francis for today. The page from today's Gospel thus invites us to reflect on the profound sense of having faith, which consists in our trusting completely in the Lord. It is about demolishing worldly idols in order to open our hearts to the true and living God. He alone can give our life that fullness so deeply desired and yet difficult to attain. Brothers and sisters, indeed, there are many in our day too who purport to be dispensers of happiness,
They come and promise us swift success, great profits within our reach, magical solutions to every problem, and so on. And here, it is easy to slip unwittingly into sinning against the first commandment, namely idolatry, substituting God with an idol. This is why Jesus opens our eyes to reality. We are called to happiness, to be blessed, and we become so as of now, to the measure in which we place ourselves on the side of God, of His kingdom, on the side of what is not ephemeral, but rather endures for eternal life. We are happy if we acknowledge we are needy before God, and if, like Him and with Him, we are close to the poor, the suffering, and the hungry. We too are like this before God. We are poor, suffering, we are hungry before God. Yan po ay binasa ng ating mahal na Papa sa kanyang Angelus noong February 17, 2019. Ang susunod po nating babasahin ay ang pagninilay na ipinadala po ng ating kasamahan dito ni Pesma Florencia Camus Valdez na may pamagat na kung ano ang meron sila, ibinabahagi nila. Ikaw ay mahirap, gutom, malungkot, kinasusuklaman, kung gaano ka kaswerte, napakapalad. Yan ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Ngunit tiyak na walang kaaya-aya sa pagiging malungkot o pakiramdam na parang isang outcast. Na daragdagan ang pagkabalisa kapag hindi mo alam kung papaano mo mababayaran ang iyong bayarin o kung saan manggagaling ang iyong susunod na pagkain. Ang isang bagay na napansin ko sa bawat lugar na napuntahan ko sa mundo ay ang mga may pinakamaliit ay kadalasan ang pinakamapagbigay. Maaaring walang silang masyadong marami, ngunit kung ano ang mayroon sila, ibinabahagi nila. Nakakapagkumbaba na maging sa pagtanggap ng kanilang kabutihang loob. Ito ay isang bagay ng kaligtasan, pagtulong sa bawat isa na manatiling buhay. Para sa may mga sagana at nisisiyahan sa kasiyahan sa buhay, maaaring mahirap buksan ang ating mga kamay at bitiwan sa halip na hawakan ng mahigpit ang ating mga ari-arian. Tayo ay natatakot at hindi nakakonekta na itinataboy ang ating mga sarili sa ating mga kapatid sa isang kuta na gawa ng ating mga ari-arian. Pinatigas natin ang ating mga puso laban sa mga nangangailangan at sa Diyos na tumatawag sa atin upang paglingkuran sila. Mapalad ang mga taong buksan ang kanilang mga pusong bato sa baha ng pag-ibig at awa. Yan po ay pinadala ng ating kasama dito, Mrs. ni Pesma Florencia Valdez. Thank you, Sis Florence, sa iyong napakagandang nilay. Ang ating pong susunod na nilay ay bibigay natin si Pesma Tatay Ted from Rome Sweet Home. Dahil po in-expand ni Tatay Ted ang pagninilay ni Pesma Florence. Go ahead, Tatay Ted. Purihin ng Diyos, dakilain at papasalamatan ngayon at magpakailanman. Mapagpalang buhay, mga minamahal na mga kapatid ko sa mga panig ng mundo. Nawa ay sa buti tayong kalagayan lahat. So, welcome po sa ating pong pagninilay sa Ebanghelyo sa araw pong ito, September 13,
hango po sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 6, talatang 20 hanggang 26. So, 6 na mga talata o mga taludtod na pagbigay po sa atin ay ibayong pagninilay upang sa gayon ay magdadala sa atin ng ibayong pagsasabuhay at ibayong pagbabahagi ng kanyang salita na sa pamagitan nating binyag, inasahan tayong lahat ng Panginoon. So, ito yung abang lingkod na Tatay Ted dito po sa Roma. At ito pong aking pagninilay sa araw pong ito, aking pamagat ay kung papaano mayroon tayo ay ating pong ibabahagi sa iba. So, malaki pong hamon sa bawat isa sa atin at napapatungkol po sa ating pong mga works of mercy. No? So, sa ating pagninilay kung ako, ikaw ay mahirap o gutom, malungkot, kinasusuklaman, kung gaano ako, ikaw o tayo kaswerte o napakapalad, yan ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, noon at magpakailanman. Ngunit tiyak na walang kaaya-aya sa pagiging malungkot o pakiramdam na parang isang outcast o yang wala tayong halaga sa mundo o kaya iniwan ng mundo. Ngunit ay nadaragdagan ang pagkakabalisa kapag hindi ko o hindi mo, hindi natin alam kung paano mababayaran ang mga bayarin o kung saan magagaling ang mga sumunod na kakainin natin o gagamitin. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ang isang bagay na napansin ko sa bawat lugar na napuntahan ko sa mundo, ang mga may pinakamaliit ay kadalasan ang pinaka mapagbigay na experience natin. O yan, ako personal na experience ko rin. Kaya dito nakita ay yung ating pong kapangyarihan magbigay po ng ating pong ikapo. No? Tayo mga Katoliko, hindi tayo naobliga sa pagbigay ng ikapo ng monetary values o figures, kundi ating pong kusang loob. Yan. Hindi po hindi figurative, kundi ito po ay kung paano tayo nagmahal, yung bukal sa kalooban. Kaya ating pong panahon, ating pong talento, at ang ating pong mga pinagkaloob ng mga bagay o mga resources natin. Kaya maaaring wala silang masyadong marami, ngunit kung ano ang meron sila, pinabahagi nila. At yun din mga karanasan natin. Ako isang araw, halos sabi ko, ito na natitira kong pera. Bariya na lang, at nakauwi pa. At sabi ay Panginoon ay nadagdagan ulit. May ginagamit ang Panginoon. Kaya nakapapalad po natin. Kaya nakakapag kumbaba na kung maging sa pagtanggap ng kanilang kabutihang loob o kabutihang loob natin, ito ay isang bagay na kaligtasan. Pagtulong sa bawat isa na manatiling buhay. At buhay na buhay tayo dahil tayo nakaugnay sa Panginoon. Para sa may mga sagana at nasiyahan sa kasayahan sa buhay, maaaring mahirap buksan ang ating o kanilang mga kamay at bitawan sa halip na hawakan na mahigpit at ang ating mga ari-arian. Ako matagal na ako hindi nakapag-bike. 8 yung bike ko pero hindi ako nakapag-bike. Wala na rin gitara ko, hindi na ako nakapag-gitara. Ano kayang minimithi ng Panginoon? May mensahe pala na ibig niya gagawin. Kaya ako ikaw o tayo ay nakatakot na hindi nakakonekta o itataboy ang ating mga sarili sa ating mga kapatid sa isang kuta na nagawa ng ating mga ari-arian. Isang araw narasa ko, sabi ng aking kapatid, Kuya, pakidala ng iyong
mga documents. Bakit? Para sa deed of sale. Parang hindi ko nanasahan yun para dumating para sa buhay ng bunga ng mapagbigay. So, pinatigas din natin minsan ang ating puso laban sa mga nangailangan sa Diyos na tumawag sa atin upang paglingkuran sila. Mapalad ang mga taong buksan ang kanilang mga pusong bato sa baha ng pag-ibig ng awa. So mga kapatid, ito yung pagninilay, no? At kahapon nga sabi ko, ako'y mag-serve muna sa dalawang parokya sa Eucharistic Minister, kaya sabi ko, ito na yung aking pong pera, matagal pa yung sahod kung may masahurin pa. Pero napakabuti ng Diyos pag binigay sa Kanya lahat-lahat. Hindi para dapat ako nakatuon sa mga bagay na pansamantala. Pagbigyan ko dapat yung mga bagay na makakalangit. Pero bilang isang tao, nararamdaman, bahagi. Pero yan, sabi natin, gawin ito maging salvific, mapagligtas. So, mapalad ako, ikaw, tayong lahat, sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Nawa itong 6 na mga talata ay maging daan sa ikabanal po natin na ating pong sambayanan, ng ating pong, lalo na ating pong domestic church sa ating tahanan. Papagpalang araw mga kapesma. Marami pong salamat. Thank you so much, Tatay Ted, sa yung napakagandang explanation in tandem ng pagninilay ni Pesma Florencia, ni Sister Florence. Ang ating pong isusunod ay ang pagninilay ng kasamahan din natin dito from Davao, Philippines. Ito po ay si Pesma Maria Naise Diente. Go ahead, Sister Naise. Sa muli, mapagpalang araw po, brothers and sisters in Christ. Ngayon, araw ng Miyerkules, at pagninilayan natin ang gospel sa araw na ito. Ito po ay mga taong pinagpala ng Diyos. Sino ba ang pinagpala ng Diyos dito sa ibabaw ng mundong ito? Alam natin na ang anak ng tao pumarito upang makasama nila siya at masasabi niya sa harap ng mga tao at sa kanyang mga alagad ang kanyang nais sasabihin. Ganon pa man, tayo din, humihingi tayo ng awa sa Diyos na tayo'y kanyang pakinggan sa ating dasal, sa ating mga problema. Humingi tayo ng kailangan natin mula sa Kanya at umaasa sa Kanyang awa, na tayo'y Kanyang habagan at sa katarungang nagtatagumpay sa lahat ng bagay. Kahit hindi pa sa ngayon natin makikita ito, hindi pa man ito darating, kailangan mananatili ang ating tiwala sa Diyos na tayo'y hindi mawalan ng pag-asa sa Kanyang awa. Siya'y paparito na dala ang kapayapaan sa ating lahat sa sanlibutan. Naway hingiin natin lagi sa Diyos na turuan tayong magpakumbabang loob lagi sa Kanya at sa ating sarili at sa iba kapwang tao. Amen. At yan po ang reflection ko sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat, brothers and sisters. Pisma Plus. There you go. Thank you so much, Sister Naise, sa iyong napakagandang nilay. At sa pagkakataong ito, ibigay natin ang pagninilay sa ating kasamahan din dito kay Pesma Gayali Asis. Go ahead, Sis Gay, ng iyong nilay. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. Nandito na naman tayo para sa ating mga nilay. Welcome po muli sa ating munting tahanan, ang naging daan at tulay sa ating pakikiisa kahit saang bahagi man tayo naroon, ay mapalad pa rin tayong nagsasama-sama sa patuloy na pagbabahagi
ng ating mga nilay sa ating mabuting balita. Siyempre dito po sa ating PESMA Plus channel. Binabati ko po ang lahat ng nag-share and nag-like, subscribe. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa ating mabuting balita at lalong sa aming mga nilay po dito. Ang mabuting balita po na ating pagninilayan ngayon ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos sa chapter 6 verse 20 to 26. Ito po ay imbitasyon sa atin ng Diyos upang tayo'y karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang pamagat po ng aking pagninilay ay nagsasabing ang pagiging dukha ay daan sa pagpapala. Sapagkat sa ating Ebanghelyo may binabanggit po tungkol sa katuruan na may kinalaman sa isang mapapalad. Ayun nga, mapalad ang mga dukha sapagkat tatamuyin nila ang pag-ahari ng Diyos. Kaya ito pong katuruan tungkol sa mapapalad ay mababasa hindi lamang sa Ebanghelyo ni San Mateo, sapagkat si San Lucas po ay meron din pong sariling bersyon. Yun lamang ang una ay ang 4 na mapalad, ang pangalawang bahagi naman ay tungkol sa pagiging sawing palad, na tila kabaliktaran ng unang 4 na katuruan tungkol sa mapapalad. Kaya mga kapesma, ika nga kung mayroong mapalad, mayroon ding sawing palad. At ang pagiging dukha, tandaan natin ayon sa ating Ebanghelyo, ay daan ito sa pagiging pinagpala. Ang tanong ko nga po sa aking sarili, kailangan ba talaga nating maging dukha para mapasa atin ang pagpapala ng Diyos? Tandaan natin na ang sinabi niya, mapalad ang mga aba na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. In the Bible nga po, in Hebrew word, may tinatawag po na anawim. In this anawim, we're actually the ones who describes us, the poor ones who remain faithful to God even in times of difficulty. Naghihirap pero nananatiling nagtitiwala sa Diyos. Sa ating Saint Francis of Assisi po ay kilala sa buhay na kadukhaan, na literal niyang niyakap sapagkat sa kadukhaan nakita niya ang daan patungo sa Diyos. Nabay tularan din natin si Jesus sapagkat siya man ay Diyos, ngunit hinubad niya ang kanyang sarili sapagkat Diyos nakatangian at niyakap ang pagiging tao. Siya ay naging dukha na kahit siya man ang nagmamay-ari ng lahat, alam natin na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. Subalit pinili niya na mamuhay sa kadukhaan. Nang sa gayon, sa kanyang pagiging dukha, tayo ay maging mayaman sa pagpapala ng Diyos. Sa kabuuan nga ng ating Ebanghelyo, naway mauunawaan natin na ang pagiging dukha, tandaan natin, ang pagiging mahirap ay hindi ito parusa ng Diyos, sapagkat ang pagiging dukha ay isang imbitasyon lamang upang ilagay natin ang ating buong pagtitiwala sa Diyos. Ang pagiging dukha ay daan sa ating ikababanal at ang pagiging dukha rin ay daan patungo sa kaharian ng Diyos. Pero wag po nating kalilimutan na hindi naman po masama ang pagiging mayaman. Baka po mabasya ko ng mayaman. Hindi po dapat tinuturing na isang sumpa ang pagiging mayaman, na para bang kapag mayaman ka na ay wala ka na sa lugar ng kaharian ng Diyos. Marami pong mayaman na sa kanyang pagiging mayaman ay
magiging daan din po yun upang sa kabila ng kanyang mga yaman, ang puso niya ay nakasintro pa rin sa Diyos at ginagamit niya ang yaman upang tumulong sa mga nangangailangan at nang sa gayon ay maging daan ito para sa kanyang kabanalan. Tandaan natin na mahirap man o mayaman, tayong lahat ay tinatawag upang tahakin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Naway mas maisabuhay natin ang kabutihan ng Diyos at maging bukas palad nawa tayong magpatawad, lalo na sa mga kapatid nating nasa kabilang ibayo. Ipanalangin natin sila at patuloy na magbigay pag-asa. Hanggang dito na lang po muna ang aking nilay. Maraming salamat Pesma Plus at sa mga kasamahan ko dito, sa lahat ng taga-subaybay. Maraming salamat. God bless us all. Thank you so much, Pesma Gaya, ng napakagandang mong nilay. At siyempre po, ang next natin na nilay ay sa ating bunso, ang ating last but not the least, si Pesma Christian Credito. Go ahead, Brother Christian, ng iyong nilay. Hello po, at isang mapagpalang oras po sa ating lahat mga kapesma. Ito po uli si Brother Christian upang mag-share muli ng reflection. At ang ating pong pinaglililayan ngayon ay ang sulat ni San Lucas, chapter 6, verse 20 to 26. Mga kapatid, napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon. Sabi po dito, pinagpala kayo kapag kinapuputan kayo ng mga tao at kapag itinakwil nila kayo. Pinagpala kayo kung pinapahiya kayo ng mga tao at itinuturing nila ang inyong pangalan na tulad sa masama. Pinagpala kayo kapag ang mga ito ay ginawa sa inyo dahil sa akin na anak ng tao. Magalak kayo sa araw na iyon at lumukso sa kagalakan. Narito, malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Ganito rin ang ginawa ng mga ninuno nila sa mga propeta. So yan po, kapansin-pansin po dito na kapag po pala tayo ay iniinsulto, inuusig, nilalait, inaaway, minumura at tinatawag sa kung anong pangalan, ay instead na malungkot po tayo o magalit tayo, dapat po pala ay tumalon tayo sa tuwa dahil nakikita ng ating pananampalataya ang hindi kayang makita ng kanilang mga mata. Ang ating pananampalataya ay more powerful at mas malinaw at mas maliwanag kaysa sa kanilang paningin. Sa kanilang paningin, tayo dapat ay awayin, insultuhin, pero sa paningin ng Diyos, kapag tayo ay inaaway at pinagsasabihan ng masamang bagay, nararamdaman at nakikita natin ang presensya at tagumpay ng Diyos. At hindi natin pinapansin kung may ginagawa man silang masama sa atin, may sinabi man silang masama sa atin, o nagpaparatan man ng masama sa atin. Ang nakikita natin ay malayo at lampas sa kung ano lamang ang maliit na bagay na nakikita nila. At ito po ay sobrang mahalaga. At dahil doon, tayo dapat ay magalak o tumalon sa tuwa tuwing tayo'y nakakaranas ng panglalait, pangutya, pangisulto, at kung ano-ano pang masamang bagay. Dahil kung ano man ang ating narinig na masamang bagay sa atin, ay baliwala kung para sa nakikita nating pananalig at pananampalataya na gagantimpalaan ng Diyos para sa atin. At yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig. To God be the glory, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. There you go. Thank you so much, Brother Christian, ng napakagandang nilay. At dito na lang siguro magtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pakikinig, pagsusubaybay, at pagsusuporta sa ating programa. Tayo po ay nagpapasalamat din sa mahal na may kapal at tumatawag sa banal na Espiritu na tayo po ay gabayan sa araw-araw nating mga ginagawa, araw-araw na panalangin at araw-araw na mga
hinihiling sa ating mga pangangailangan. Wag lang kalimutan na sa katapusan ng video na ito, meron tayong link na kung i-click nyo, dadalhin po kayo sa video na yan. Ngayon po, ang ilalagay natin ay ang 7 Sorrows of Mary, which is forthcoming ngayong 15. Ayan po ang ating fiesta o ang observance ng Sorrows of our Blessed Mother. So, i-click lang ninyo at dadalhin po kayo doon. Hanggang sa muli, ito po si Rex from Chicago at magdasal po tayo. Sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal